Panginoon, kami ay sa'yo. Lord, this church that you have entrusted to us, Lord, is for you and through you alone, Lord. Lord, truly, you're the one who gives the growth to your church. Lord, salamat for our small group leaders, the pastors, the staff, Lord, members na nandito po sa Victory Carmon. Ay, Lord, we know na kayo po yung nagpadala sa aming lahat dito, Lord. And you have given us a purpose. And thank you, Lord, for doing that. Lord, may we give you honor and praise as we celebrate 9 years of your faithfulness through the church. And we pray, Lord, that you will find us faithful until the day you come. May you find this church faithful, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Please remain standing as I read our scripture today. I'm going to read from Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4, verses 19. Sorry, 15, verse 15 to 16. Ephesians chapter 4, verses 15 to 16. It says there, rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself in love. That is the word of the Lord. You may now take your seats. Alright, good morning po sa inyong lahat. Alright. If gusto niyo po makita yung itsura na magiging center natin sa labas, nandun po sa likod. Pwede po kayo magpa-picture later. But now, we're gonna focus in celebrating our 9th anniversary as God gives us that vision of our 10th anniversary. But happy anniversary po sa inyong lahat. I'd like to honor people na nagpunta po sa Victory Carmona when it was in 2016 when they planted the church here. Hindi po ako kasama sa church planting team. It was a team that led by Pastor Noel. Pastor Bong was here as well. But was the team that na nag-church plant. Want to honor each and every one of them. Kasi po kung wala po binigay Lord sa puso niya at hindi sila nag-obey, wala din po tayo lahat nandito. But seems they obeyed the word of God. I'd like to honor them for what they've done. And today, as we celebrate our 9th anniversary, meron po tayong speaker. Is the senior pastor of Victory Trece Martires, married to Miss Minette Villalobos, and a proud father to his daughter Samantha, who is currently studying at University of the Philippines, Los Baños, a resident of Caymisas in General E. Aguinaldo sa Bailen, Cavite. A graduate of BS Civil Engineer in Technological Institute of Philippines, Manila, worked at San Miguel Foods Incorporated as a production analyst and also worked with other faith-based organizations before being affiliated with Victory. Took some masteral units at Asian Seminary and Christian Ministries on church leadership. Planted a church in Trece Martires and Tanza, and even started at our church initiative in Indang, Cavite. On a personal note, lodi ko itong pastor na to. Talagang kasama po yan sa forefathers ng Victory Cavite. With him, Pastor Sam, Pastor Gio, and Pastor George. 4 kasi sila, so kaya forefathers ang tawag ko sa kanila. But I really admire this man for doing the church plant across Victory Cavite. And maraming pong church from Victory na nanggaling sa Victory Trece. I'd like to honor and call now Pastor Danny Villalobos to preach to us the Word of God in our anniversary. Thank you. Mukhang hindi ako yun, ha? Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay... okay lang po bang Tagalog yung ating usapan ngayon dahil ako po ay mangangaral sa Tagalog. Isa po sa talagang inahangaan ko sa mga batang pastor sa Cavite ay si Pastor Elijah, ay inyong pong pastor. At kayo po ay nasasabi kong pinagpala. At dahil po, hindi dahil kay pastor, dahil po kay Carla.
Dahil kung wala po si Carla sa buhay ni Pastor Elijah, saan kaya dadamputin yung pastor niya? Pero talaga pong dahil sa makapangyarihang kamay ng Panginoon, nandito po sila. Sila po yung yumakap dun sa pangitain ni Pastor Noel at saka ni Bong. Katunayan, si Pastor Bong po ay nanggaling sa Victory 13. Magkaibigan po kami. At pagkatapos ay nung pumasok siya sa school, galing po siya sa 13, ay ang kanyang term paper o thesis ay itong Victory, yung Carmona. Tapos, si Pastor Noel po ang bumalikat sa responsibilidad na mag-plant dito sa Carmona. At pagkatapos ay 9 na taon, eto po ako ngayon nasa inyong harapan dahil sa isang paanyaya at ako po ay nagagalak dahil bahagi po ito ng pangitain na yung Cavite ay malaganapan ng salita ng Panginoon at ito po ay pangitain ng mga nauna pong lingkod ng Diyos dito sa probinsya ng Cavite, si Doc Lemmy, katapos ay sinalo ni Pastor John Naron. Kilala niyo po si Pastor John Naron, kapatid ni Pastor Gilbert. At pagkatapos ay unti-unti pong nadama po namin yung kabigatang yan. At eto na ngayon, katulad po ni Pastor Elijah, na kung sanay humuhubog dun po sa kaalaman, kasanayan, at sa pagpapalawak po ng pangitaing ito. At alam ko po na maraming Pastor Elijah ang tatayo sa ating harapan dahil marami po pong probinsya, hindi lamang po ang Cavite ang aabutin ng salita ng Panginoon. At sa pangalan na lamang ng inyo pong pastor ay alam ko pong iba na ang pwede pong hahantungan ng lahat ng ginagawa niyo po rito. Kaya isa pong karangalan sa akin na ako po ay maanyayahan niyo rito. Katunayan, kanina pong nakatayo ako dito parang nanginginig po ang tuhod ko. At saka, matanda na rin po ako dahil ako po ay senior citizen na. May ilang taon na rin po ako nagpapastor. At bago po ako naging pastor ng Victory, ako po ay galing din sa isang simbahan na kung saan ay yung other swing of the pendulum ay kung si pastor ay silent night. Kami naman po ay joy to the world. Pentecostal po ako eh. Kaya pagdating ko sa Victory ay hindi naman po ganun kahirap sa tingin ko medyo nahirapan po si Pastor Elijah dahil nga silent night type sila eh. Ako ay joy to the world kaya hindi po ganun kahirap ang aking yung assimilation pagdating sa Victory. Pero sa pagpapatuloy ko po ay gusto ko pong pasalamatan nga ang inyong pastor dahil hindi ko nga alam. Ako po ang unang nabigla. Pastor, bakit? Ninoloko mo yata naman ako. Bakit ako pa yung napili mo? Pero ngayon ko po nakita na kung saan yung pangitain na inilagay po sa amin ni Pastor Noel, ni Pastor Bong, eto na ngayon ang kaganapan. 9 na taon nang lumipas, 9 na taon na kung saan kinakitaan po natin ng katapatan ng Diyos at sa susunod na taon, panibagong lugar. Hindi po magbabago si pastor, pero natitiyak ako mababago ang hitsura ng lahat dahil unang-una, muntak niyo naman po, sa susunod na taon, ibang-iba yung magiging kinalabasan ng lugar na pagdadausan ng 10th anibersaryo ng Victory Carmona. At ako po yung naniniwala na yung pong kaganapan ng pangitain yan na inilagay sa puso ni pastor ay eventually in the months to come, magkakaroon po, mag-fruition, yung makikita po ng inyong mga mata. At pagkatapos yung inyo pong iaambag, siguro po yung 13 mag-aambag din. Yung pong i-contribute nyo. Dahil katatapos din lamang po namin ng building project. Ito po ay isang lugar na mas malaki po yung sa inyo. Kaya kung mas malaki yung lugar ninyo, mas malaki ang gagastosin nyo. Yung po yun eh. Pero yun nga po, sa tema na lamang na yung paglagong sama-sama, yung pong paglagong ito ay magpapatunay na yung sama-sama na paglago ay magbubunga ng higit po sa kaya nating isipin, pangarapin at ipanalangin dahil yung pong ating pinagsisimula ng paglago na nagdudulot ng pagkakaisa ay Diyos na ang naisin. Tayo po ay magkasama-sama, tayo po ay magkaisa at pag nangyari yan, yung pong paglago ay hindi problema. Ang paglago ay bunga na kung saan ang Diyos na gumagalaw at nagsasagawa ng kanyang plano sa individual nating buhay. Pagkatapos pag sinagsama-sama yan, yung pong paglago ay hindi problema.
Pagkatapos po yung paglago, kung minsan nagdudulot ng problema. Kaya mahalaga po yung paglago na kung saan ang pasimula po nito ay sigad. At ang kailangan po naman natin ay gawin ay panatilihin ito dahil hindi naman po talaga tayo ang nagiging dahilan para tayo ay magkaisa at lumago. Ito pong pinagbubuhatan nito ay sigad. At pag nangyari po yan, ang puso natin po at ang ating kaisipan, ating damdamin ay binabago ng Diyos. At pagkatapos nito, makikita po natin yung magiging problema ay hagdan na kung saan ay pwede mong gamitin para lalo po tayong lumago sa ating pagkakakilala sa Diyos. At ang paglago sa ating pagkakakilala sa Diyos ay nagdudulot ng tamang relasyon sa bawat isa. At pag nangyari yan, iba po talaga ang kalalabasan ng lahat. Dahil ang gusto ni God, katulad po dun sa aklat na ating pag-aralan, ay para sa kalwalhatian ng kanyang pangalan, to the praise of His glory. Pag yan po yung ating tumbukin, yan po yung ating layunin, yan po yung ating goal sa ating ginagawa, hindi po natin talaga kayang isipin kung ano ang pwedeng ibunga, kung ang ating pong na gustong gawin, ang gusto po nating tudlain, ang gusto nating maging goal ay para sa kanyang kaluwalhatian at hindi sa karangalan ng pangalan ng sino paman. Kaya it's all about Jesus. It's not about you. It's not about even Pastor Elijah. Kung ito'y patungkol kay Jesus, yung kaluwalhatian ng Diyos ang ating tinutumbok. Hindi na mahalaga kung ano magiging contribution mo, kung ano yung pagdadaanan mo, dahil alam mo lang na sigad ang kasama mo at pag ang kanyang kaluwalhatian ang ating inuna, yung mga pagpapala ang makikita mo, bonus na lang yan, di ba? Bonus na lang. At pagkatapos, kung ang mga, di po ba, sino po ba sa inyong empleyado ng malalaking kumpanya rito? Di po ba pag yung mga kumpanyang yan, dahil malalaki, tapos pag nagbigay ng bonus, grabe yan? Tama po ba? Tama po ba yan? Di ba? Pag nagbigay... Ako po yung naging empleyado ng San Miguel Corporation during my time. Ito po isa sa pinakamalaking kumpanya sa buong Pilipinas. Isa din ito sa most profitable corporation at that time. Ang nangunguna po noon ay PLDT. Ngayon po naman siguro hindi na. Kaya pag nagbigay ng bonus, hindi pa po noon si Hindi pa po si Kuwangko kundi si Soriano pang aking inabot na CEO. Matagal-tagal na. Huwag niyo na pong bilangin ng aking edad. Kaya pumasok na lang sa eksena si Ramon Ang, pero bago pa si Ramon Ang, may Kuwangko. Pero bago nagkuwangko, Soriano muna yan. Kaya pag nagbigay ng bonus ang San Miguel, sarap. Marami kaming mga benepisyo na hindi tinatanggap ng ibang empleyado dahil nga malaki yung San Miguel. Pero pag sikat kaya ang nagbigay ng bonus, ano kaya ang pwede niyang ibigay? Ang katunayan, yung kunan niyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, di po ba? Ay ano pa yung pwede niyang ipagkait sa atin? Di po ba? Grabe yan. Kaya sa umaga pong ito, ay samahan niyo po ako na kung sa tingnan natin, silipin natin ang isa sa mga aklat na kung sa tingin ko ay the best po, hindi naman the best. Lahat ng salita ng Panginoon the best. Kaya simulan po natin sa panalangin ang atin pong gagawin sama-samang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Panginoon, sa mga sandaling ito, lingapin niyo po ang iyong mga anak. Kami pong mga tinawag mo, kami pong mga pinili mo, kami pong mga tinatakan mo ng iyong bilang pag-aari at ang garantiya na lahat ng pangako mo ay isa sa amin dahil ang yun pong down payment ay walang iba kundi yung banal na Espiritu. Kaya salamat po. Gumalaw ka sa aming kalagitnaan, ikaw ay mapapurihan dahil sa iyo damang dapat ibigay ang mga ito. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Hindi niyo po napupunan, parang nanginginig po ako. Kinakabahan po ako talaga. Okay. Paano ba ito, Pastor? Mukhang walang ganito sa 13. Yes. Ayun. Okay. Paglagong sama-sama. Okay lang po ba ang Tagalog ako? Paglagong sama-sama. Kaya yung paglagong nag-iisa, mukhang malungkot yun. Tama po ba yan?
Lalo na po kung ang baho o buhok na malalago ay isa-isa, di ba pangit? Kung balbas ay lalagong iilan ang tubo, pangit din. Mahalaga po talaga, lumalago sama-sama. Sa marami pong aspeto ng buhay, pag ang paglago ay nag-iisa, maaaring nga lumago ka, pero pagdating mo dun sa rurok ng tagumpay, kung nag-iisa ka, ang hirap, di ba? Siguro malungkot. Hindi naman po ako naging, sanay po akong maglaro ng team sport dahil mahilig po ako sa basketball. Kaya, pero naranasan ko rin pong mag-compete ng individual na sports dahil tumatakbo rin po ako ng track and field. Kaya 100, nag 10,000, nagtumakbo rin po ako ng marathon. Ibig sabihin, parang mas masaya po ako pag team sport. Mas masaya ako pag kung saan ay maraming kasakasama dahil nga, siguro nga, lahat naman tayo po ay social eh. Gusto po natin may kasakasama. Kaya, okay. Yun. Next. Sorry po, hindi ko talaga alam to. Yan, okay. Hindi ko na po babasahin yan. Binasan po ng inyong napakagandang lalaking pastor. As per Acts 19 account, Paul stayed in Ephesus 2 taon, 3 buwan. Dahil nga po, yung ating pag-uusapan ay mula sa aklat ng Ephesus, na kung aklat ng Ephesians, at ang aklat na ito ay sinulat ng isa sa mga kilalang late naman siya naging apostol ng ating Panginoon. Bagay, yun din naman ang kanyang calling. At katapos nabanggit doon sa Acts 19, 2 taon at 3 buwan siyang nagpagal doon sa isang syudad na kung saan ay maunlad. Isang syudad na kung saan masatawag natin, siguro ngayon Singapore yan. Siguro, palagay ko lang. Dahil maunlad ang syudad ng Ephesus. At pagkatapos, makikita po natin dun sa account sa Acts 19, nagkaroon po ng kakaibang paggalaw at pangyayari sa buhay ni Paul dahil ang Diyos na kung saan ay kasakasama niya sa kanyang sisimula ng simbahan, gumalaw ng kakaiba yung paggalaw. Kaya, ito naman po utang ko kay Charles Peter Wagner, yung Truth and Power Encounter. Sabihin mga sa katabi mo, truth. Tapos power. Yun, mahalaga po yan. Doon po sa nangyari doon sa akla o doon sa syudad ng Ephesus nung si Paul ay nagsisimula ng gawain. Sabi po doon sa verse 8 ng chapter 19, ganito po yung pagkakasabi. And he entered the synagogue and for 3 months spoke boldly, listening and persuading them about the kingdom of God. Truth, katotohanan. Ang katotohanan, kuminsan, sa maraming pagkakataon, ito ay, kailangan mo ng reason. At sa pagpapahayag ng katotohanan, kuminsan kailangan mong i-persuade yung kausap mo. Dahil nga, kuminsan, yung pagtingin ng iba sa katotohanan, dahil po yung katotohanan ditong pinapahayag ni Paul ay yung paghahari ni God. Yung pong paghahari ni God ay napakahalaga pagdating sa pangangaral ng mabuting balita. Yung pong mabuting balita ay hindi pwedeng iwalay dun sa paghahari ni God. At yung pong paghahari ni God, ito po ang nilalaman ng mabuting balita. Kaya ito pong pagpapahayag na ito na ginawa ni Paul ay tumagal ng 3 buwan doon po sa isang lugar na kung saan ay may mukhang panandalian lamang yung pagtanggap. Kaya tatagal po siya ng 2 taon pero hindi dito sa loob ng sinagoga. Tingnan po natin. And God was doing extraordinary miracles by the hands of Paul so that even handkerchiefs or aprons that had touched his skin were carried away to the sick and their diseases left them and the evil spirits came out of them. Nangangaral si Paul. Pagkatapos ngayon, hindi lamang po proclamation ang ginawa ni Paul. While doing yung reasoning and persuading yung kanyang mga tagapakinig patungkol dun sa paghahari ng Diyos, gumalaw ang Diyos sa kakaibang kapamaraanan. Kakaiba, no? Extraordinary miracles by the hands of Paul. Yung kanyang panyo, malapat lamang sa kanya. Pagkatapos, grabe, no? Kakaiba. Truth and power encounter.
Hindi lamang katotohanan, napakalaga po noon. Wala pong kwenta yung power, yung extraordinary miracles na yun, kung ang katotohanan ay maisasantabi. Pero pag yung katotohanan ay sinamahan pa ng signs and wonders, iba po yung kinalabasan. Yun nga, doon nagsimula yung simbahan na pinasimula ni Paul, ni God sa pamamagitan ni Paul, doon sa siyudad ng Ephesus. Many were converted and became believers. Marami ang kumilala sa Diyos na buhay at pagkatapos naging mananampalataya. As also many of those who were now believers came confessing and divulging their practices. And a number of those who had practiced magic arts, grabe, no? Brought their books together and burned them in the sight of all. And they counted the value of them and found it came to 50,000 pieces of silver. So the word of the Lord continued to increase and prevail mightily. Naalala ko po yung mga unang taon po namin sa 13, dahil nga po ang 13 ay nasa gitna ng Cavite. Marami dyan mga taga-Indang, pumupunta, taga-Naik, may mga taga-Tansa pa nung panahon na yon. At isa sa mga ginagawa po natin, di ba, Victory Weekend, tapos isa doon sa mga nag-participate o na one-to-one, pagkatapos yun nga, dumaan doon sa Victory Weekend, ay kakaiba yung pong kanyang aghimat. Marami siyang anting-anting. Sabi niya, Pastor, alam mo yung aking aghimat, nung medyo may visa pa ito, hinihiram ito sa akin, pero nakakauwi mag-isa. Yes po. Sabi niya, minsan nakakita ko, nandun na lang sa pinto namin. Totoo po yan. Sabi niya, Pastor, ganito. Hindi ko na lamang po babanggitin ang kanyang pangalan, pero siguro, isa po isang professional, teacher po siya, by profession, at ngayon po, meron nga po siyang anak na taga-UP Diliman, cum laude pa ng gumraduate sa engineering. Ibig sabihin, hindi po ito gagawa ng kwento lang dahil mapapahiya ang kanyang pangalan, yung kanilang pamilya. Pero nung po siya'y nakakilala talaga sa Panginoon, yung kanyang mga anting-anting na yan, kanyang sinuko, at pagkatapos, pinasunog. At naalala ko po ang pangyayaring ito dun sa city of Ephesus. And a number of those who had practiced magic arts. Di po ba sa Cavite, sino po ba dito sa inyo talagang taga Cavite? Dito po pinanganak sa Cavite. O yun. Kung kayo po ay, di po ba, sikat na sikat dito, lalo na po sa amin sa Upland. Taga-Upland po ako eh. Anting-anting. Nung ako po'y bata pa, yung mga mag-aanting po sa amin, yung mahal na araw, Biyernes Santo, sila po ay nagpapaligo ng anting. Pumupunta sa ilog, pagkatapos ay pinapaliguan nila at dinadasalan. Hindi ko po alam kung anong dasal ang ginagawa nila sa kanilang anting-anting. Pagkatapos po nilang gawin yon, pupunta sa isang lugar, o kaya pag medyo masiwal-siwal, mayabang-yabang, kung ano-ano pong ginagawa, yung kanyang anting, pinababaril. Hindi mo talaga tatamaan. Kakaiba. Nagtatagal, hindi talaga tinatalban. Magic arts, anting-anting. Pero, katulad nga po ng kinukwento kong aking kaibigan na nakakilala sa Panginoon, yung kanyang pagtitiwala doon sa kanyang anting-anting, sa kanyang magic arts, katulad po na nangyari dito sa aklat ng Epeso, o sa siyudad ng Epeso, ay nagsuko ng buhay. At ang pagsusuko ng buhay ay hindi lamang buhay, kundi yung kanyang pinangahawakang galing o anting-anting o kapangyarihan. Kaya makita po natin, pag sigad ang gumulaw sa buhay ng isang tao, isang nilalang, yung kanyang inaasam-asam na kapangyarihan na hindi nanggagaling sa Diyos, na isasantabi dahil ang Diyos na buhay na ngayon ang kanyang tinatawagan. Ang Diyos na buhay na ngayon ang kanyang pinaglalagakan ng kanyang buhay dahil alam niya na ito po yung aking laging benediction dun sa 13. Ang laban namin ay laban mo. Ang problema namin ay problema mo. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Dahil yun nga talaga yung karanasan ng sino mang Kristiyano na ang laban natin. Pwede mong ipagkatiwala kay God. Ang problema natin, hindi ka naman nag-iisa talaga dyan. At higit sa lahat, hindi ka talaga iiwanan ni God. Pag sigad ang nangako, handa siyang magpapako. At nagpapako nga.
upang ang kanyang pangako ay huwag mapako. Tama po ba? Si Gideon. Si Gideon. Siya lamang talaga ang nangako at nagpapako upang ang kanyang pangako ay huwag mapako. Kaya ngayon, yung pinangako niya ay tinatamasa ng mga mananampalataya sa Ephesus at ganun din po sa ating kapanahunan. Dahil ang Diyos na nangakong ito, dahil tad-tad po ng katotohanan mula sa lumang tipan ang binabanggit o pinagbubuhatan ng ipinabahagi ni Paul. Hindi lamang po sa aklat na ito, sa ibang mga aklat. Dahil nagpapatunay lamang dun sa ikinukwento ng Biblia, may isang kwento na kung saan ang Diyos na ito na makapangyarihan, na may lalang ng langit at lupa, ay may gustong isagawa dahil yung kanyang nilikha ay biglang tumalikod sa kanya at ang pagtalikod na ito ay siyempre dumurog sa puso ng isang Diyos ng pagmahal, Diyos na makapangyarihan. Kaya siya mismo ang gumawa ng kapamaraanan na ang taong ito na obra maestra niya ay tumalikod sa kanya. Kaya yung bagay na hindi kayang gawin ng mga taong tumalikod sa kanya, siya mismo ang nagsagawa nito. At yung kamatayan na kung saan dapat maging kamatayan ng mga taong makasalanan, ay yun ang uri ng kamatayan na kanyang ginawa o naranasan upang ang sino mang manampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang nasirang relasyon na ito ay manumbalik dahil yung bagay na hindi kayang gawin ng tao, ginawa niya. At yung bagay na hindi kaya mong gawin, ginawa niya para sa iyo. Yung kamatayan na dapat mo maging kamatayan, dinanas niya upang ikaw at ako, yun nga, maligtas, hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi ito'y biyaya kaloob ng Diyos. Yun po yung nakasaad dun sa aklat ng Efeso. Okay. Proclamation, demonstration, conversion, Church in Ephesus was born. May pamamahayag, may pagpapakilala ng kapangyarihan ng Diyos. At dahil dito, mga tao'y naniwala, niyakap yung Kristyanismo at ang simbahan ay napasimulan. Katulad din po yan ng nangyari po rito, di po ba ang buhay natin ay binago ni God? At kung may milagrong pinakamatindi na, ay hindi yung mga milagro na kung saan ay, maraming magagandang milagro. Pero yung milagro ng buhay may binago, ang isipan mo na kung saan ay malabo, madilim dahil hindi mo naman talaga kinakilala ang Diyos. At pagkatapos, ang iyong puso na ang tigas-tigas, bigla ngayon umiiyak at lumambot dahil kinikilala mo na ikaw ay isang makasalanan, nangangailangan ng tagapagligtas, at ito ay walang iba kundi si Jesus. Kaya, pag nagsama-sama, ang mga nakarinig na ito ng mabuting balita, nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos, doon po lumalago. Doon po nagsisimula yung simbahan. Tama po ba yan? Kaya ang simbahan ay hindi istruktura, kundi mga buhay na organismo na binago ng ating Panginoon. Tama po ba yan? Okay. Sabihin lamang niyo pong hindi dahil papagalitan ako ng inyong pastor dahil ito theologian po yung inyong pastor. Okay. Alam niyo po, yung siyudad ng Ephesus ay meron po silang pinapahalagan o dinadambahan ng Diyos-Diyosan. Si Diana po yata, si Artemis yan. Goddess of fertility po yan. Kaya ganyan po yata yung itsura niyan. Kinuha ko lamang po yan dun sa... siya po yung marami pong Diyos-Diyosan siya. Pero ang pangunahing Diyos nung panahon na yun, o Diyos-Diyosan sa kanilang kalagitnaan na itong si Diana. Tama, Pastor, no? Okay. At pagkatapos, ang siyudad po ng Ephesus ay maunlad. Isa sa mga pangunahing siyudad na kung saan ay nasasakop ng Roman Empire. At pagkatapos, sa isang ekskabasyon na ginagawa ng mga mahilig maghukay, no? Nakita po nila na mayroong isang teatro dun sa siyudad ng Ephesus na kung saan can seat 24,000 na manunood. Grabe, no? Grabe, wala pong ganyang kalaking auditorium o teatro sa buong Cavite. Hindi ko alam po kung gaano kalaki yung ginagawa doon. O merong doon sa Dasma. Pero hindi po ganyang kalaki, I think. Could not seat 24,000 people yung pong ginagawa.
Ay, ito po 24,000. Malaki-laki ano po? Malaki-laki. Considering na ito po ay nung panahon na yon. At ito po pinatutuhanan ng mga archaeologists na naghukay o nakapaghukay na merong ganitong istruktura nung panahon na yon. Grabe, no? Tapos, hindi lamang po doon sa cultural na bagay na maunlad ang siyudad ng Ephesus. Pagdating po sa paglinang sa karunungan, ito po ay isang gumuhong gusali na silid library po ito. Library. Ibig sabihin, hindi lamang cultural and arts na sila progresibo, mulat, kundi pagdating po dun sa paglinang sa karunungan, meron din po sila. Kaya sa one of the leading cities, Roman colony nung panahon yan, pagkakaalam ko po ay isa sila dun sa mga 8 wonders, 7 wonders of the ancient world nung panahon na yon. Kung ganyan ang library mo, grabe, no? Ay ruin, guho na yan. Gumuho na yung library, ganyan pang itsura. Ay, ano kaya itsura niya nung ito'y nakatayo? Tapos, ang nilalaman po nung, kaya ko po pinakita yan, yung pong siyudad ng Ephesus ay napakaganda ng kanyang kalagayan. Ibig sabihin, nung panahon na yon, napakahalaga na ang isang lugar ay dinadaungan ng barko. Kumbaga sa ating kapanaho, hindi naman po tayo, sa Cavite, wala naman po talaga ditong port. Maliban na lamang doon sa Cavite City, there was a point in time na yung pong may naval. At saka yung pong Cavite ay kilala nung panahon ng Kastila na yung Acapulco hanggang Cavite City na ay yung pong galleon trade ay meron nung panahon na yon. Alam niyo po ba yan, na sa ating kasaysayan na there was this Cavite City o Manila to Acapulco na paglalakbay na sinasagawa yung mga merchants at ang ginagamit nila ay barko, ship. At pagkatapos may shipyard sa Cavite City dahil daungan, kaya meron ding gawaan ng barko. At ang destinasyon nito ay Acapulco sa Mexico. Kaya yung pong lugar na kung saan may daungan, ito po yung lugar na maunlad. Ito yung lugar na kung saan ay merong negosyo. Ibig sabihin, yung economic activity ay medyo malago. O merong tsansa na yung lugar na kung saan ay merong economic activity ay uunlad. At ito nga yung kalagayan ng siyudad ng Ephesus. Kaya, habang pinapag-aralan ko po ito, parang naglalaro sa kaisipan ko, gustong ipakita ni Paul sa kanyang mga mambabasa, original mambabasa, mga mananampalataya sa city of Ephesus, yung Ephesian church o yung mananampalataya na ito yung, ganito yung kalagayan nyo sa your city. Maunlad, strategic, pero gusto ko niyong makita na ito yung kalagayan nyo pag ikaw ay na kay Kristo. Yes, maganda ang inyong kalagayan. Bilang pagtataglay ng isang syudad, physically, yung inyong city, geographically, ay talagang ang laki ng potensyal. O talagang flourishing, maunlad, dahil nga sa inyong kalagayan. Kaya gusto rin ipakita ni Paul sa kanyang mga mambabasa, ito ngayon ang inyong kalagayan bilang tagasunod ni Jesus, bilang tagasunod ng Diyos na kung saan ay kinakaharap nyo ngayon dahil tinalikuran nyo itong Diyos na si Diana, itong Diyos na si Artemis na kung saan ay nandun sa isang strategic, maunlad na lugar. Pero pansinin nyo, tingnan nyo, sino kayo ngayon? Kung kayo ay Kristiyano. Ano na ngayon ang kalagayan nyo? Kung ikaw ay na kay Kristo. At sabi ko, Lord, galing naman talaga mo. At ginamit mo si Paul na kung sa ipakita ang bagay na ito, kung ano yung kalagayan ng isang mananampalataya pag ikaw ay na kay Kristo. Nagkaroon inventaryo. Sino po ba sa inyo nag-i-inventaryo? Nabanggit po kanina, naging production analyst po ako ng isang kumpanya.
Malimit po doon, may mga paimbaing inventaryo eh. At isa po sa mga inventaryo po namin, yung itlog na iniitlog ng napakaraming manok sa San Miguel. Dahil po poultry farms yung aking pinagtatrabuhan, meron pong pangyayari. Year-end report. Iko-consolidate po para magkaroon ng lahat po ng initlog ng manok. Sa lahat ng napakaraming poultry houses ng buong San Miguel Foods Incorporated. Yung pong Magnolia Poultry Farm. At pagkatapos, yung akin pong bossing, dalaga, binata pa rin po ako nung panahon na yun. Pagkatapos ay, doon po ako nagre-report sa kanya. Papadala ko yung aking report. Pagkatapos ay, tinawagan niya ako, Danny! Sabi ko, ma'am, ay, bakit kulang ng isang itlog yung isang itlog ni kinuha nila? Sabi ko, mami, siguro no, baka dapat hindi. Siguro binibiro niya lang ako eh. Pinagdiinin niya pa nga. Sorry po yung the word. Bakit kulang ng isang itlog? Yun, bigla nga ako. Sabi ko, pambira, dalaga ito. Pinagdidiinan niyo. Tingnan po natin, mag-inventaryo po. Parang sabi ni Paul, inventaryohin natin kung ano yung kalagayan kay Jesus. Tingnan po natin Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Anong meron sila? Possession. Nasaan sila? Position. Nasaan sila? In heavenly places. Anong meron sila? Blessing. Kay Kristo, kay Jesus. Kanino galing ito? God the Father. Position and possession. Ito ngayon ang binibigyang diin ni Paul sa kanyang original na mambabasa. Hindi kaya sa ating kapanahonan dapat din nating malaman, i-inventaryohin natin. Ano ba ang meron tayo? Nasaan ba tayo? Position mo? Maaring sa tingin ng mundo, wala ka namang kwenta. Sa tingin ng mundo, hindi. Pero pag sigad ang titingin sa'yo, sigad ang mag-i-inventaryo sa'yo. Siya naman na pinanggalingan ng pagpapalang yan. Ibig sabihin, pinagpala tayo. Posisyon at saka posesyon. Kinalalagyan mo at kung ano ang meron ka, predestined for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. Anak ka ng Diyos. Hindi nga lamang ampon ka. Adopted. Pero, di po ba, paano ka kaya gumalaw kung kapatid mo si Sara Duterte? Isa ka sa ang iyong apelyido ay Marcos, no? Ano kaya ang magiging, paano ko kaya gumalaw? Ako niisip, wag na lamang Marcos, kung kaya apelyido mo ay Remulla, no? Sino po ba ang kilalang tao rito Loyola rito sa Carmona, tama? Loyola. Pero ibig sabihin, malaking bagay po yun eh. Malaking bagay po yun. Pero gusto rin ipakita ni Paul, sino ka ba? Anong meron ka? Anong meron kayo? Sino ba kayo? Anak kayo ng Panginoon. Siguro po yung mga mamamayan nung siyudad ng Ephesus. Dahil sila ay bahagi ng Roman, sila ay colony ng Roman Empire. Ibig sabihin, yung pribileyo na meron yung isang Roman citizen ay taglay-taglay ng sino mang citizen, mamamayan ng siyudad ng Ephesus. At ginamit po yan ni Paul nung isa ay on trial. Ako ay isang Romanong mamamayan. Ibig sabihin, meron siyang pribileyo, meron siyang karapatan na kung saan ay hindi pwedeng malitin dahil siya isang Roman citizen. Should be enjoying the rights and privileges of being a citizen of this mighty empire. Sabi ni Paul, sino kayo ngayon? Ano ang meron ka? Anong pribileyo na meron ka? Anak ka ng Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Ano pa? In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Kay Kristo, kalagayan mo, ano yung meron ka, possession mo,
kaligtasan dahil hindi sa sarili mo ginawa kundi dahil sa blood, kamatayan ni Jesus. Kamatayan ng hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Kaya hindi basta-basta ang kalagayan mo. Kung ang dahil mababanggit niyo po din yung authorities and powers in the heavenlies. Mamaya po sa chapter 6 yan mababanggit po yan Ibig sabihin, dito sa mga nakikita dito sa ibabaw ng lupa, ito yung mga makapangyarihan. Ito ngayon, mga sinazizar yung at that time. Pero meron pang spiritual na arena na kung saan ito ay merong kaugnayan dito sa nangyayari sa inyo. Pero pagdating dito, ang kinikilala rito ay walang iba kundi ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Dahil siya ang may likha ng lahat. At ganito ka mga kapangyarihan ang Diyos na inyong sinasambat niyayakap. Pero nung mamaya sa chapter 2, kayo'y dating anak ng hindi anak ng Diyos. Kaya ngayon, yung kayo'y mapabilang sa kaharian ng Diyos na buhay, ikaw ay matubos ng kanyang banal na dugo, hindi kaya dapat niyong bigyan ng pansin at ipagmalaki yan. Isa pa po, dun sa kung anong meron sila at kung anong kalagayan na we have obtained an inheritance having been predestined according to the purpose of Ano kaya ang pwede? Hindi, malinaw po naman yan kung ano po yung mamanahin natin. We are looking for that blessed hope and glorious appearing of our Lord Jesus. Yun po, yun sa blessed hope natin. Yung muli pong pagbabalik ng Panginoon. Dahil nga, ito po yung ating pinakaasam-asam. Dahil nga, magsisimula po yung new heaven and a new earth that will be populated by new creation. New heaven and new earth. Hindi po pwedeng ang mananahan doon, ang makakapunta doon ay niretoking tao. New creation. Dahil we will be populating a place called a new heaven and a new earth. Kaya pag hindi ka bago, luma ka, niretoke ka, hindi po pwede. New creation. Mangyayari lamang po yung new creation in Christ. Yun yun. Yun yun. Na kay Kristo. Kaya ngayon, na kay Kristo, ito ngayon ang tatamasahin mo. Bagong langit, bagong lupa, na bagong tao ang mananahan. Wala nang iiyak, di ba? Grabe yun. Glorious inheritance in Christ Jesus. In Him, when you heard the word of the gospel of yourself and believe in Him, we're sealed with the promised Holy Spirit. Grabe, no? Sino po ba sa inyo nag-aalaga ng baka? Wala. Pag po kayo nag-aalaga ng baka, meron niyang tinatatakan po yan. May tatak po yan dito. Ibig sabihin, sineselyuhan. Ibig sabihin. At hindi ko po alam kung anong ibig sabihin ng mga selyo. Ibig sabihin, sino po sa inyong may pantalong Levi's? Di ba? Pag may etiketa yan na original. Nung panahon po namin, mahalaga yung pag naka-Levi's. Ngayon po, hindi naman masyado nang pinapansin yan. Pero, dun sa etiketa, nalalaman kung peke o hindi. May selyo yun. May selyo. Meron. Pag ito yung etiketa yung, dito sa Cavite, maraming fake na Levi's. Tama po ba? Maraming fake. Dahil mga Cavite nyo, mahilig sa bagsak. Di ba? Corduroy na Levi's. Sapatos na Hush Puppies. Mahalaga yung original. Original etiketa. Tapos dito, yung tatak mo bilang original o ikaw ay talagang patunay na ikaw ay anak ng hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Banal na Espiritu. Down payment. Harabon baga, pastor? Yung paunang bayad. Grabe, no? Deposito. Di po ba pag ikaw yung bibilhin, tapos ay may deposito? Hindi ko po, tawag po nung bata ko, antisipo. Pero pansinin niyo po, yung depositong ito, mas katumbas nung yung magdideposito ka, pero kukunti lang yung idedeposito mo dahil ito yung, hindi mo pa makukuha yung pag-aari. Pero yung
depositong ito, hindi kasing halaga nung iyong bibilihin o yung gusto mong maging iyo. Pero dito, ang deposito, mismo, Holy Spirit, hindi ibig sabihin, kung ano yung kasing halaga. Walang nagdideposito ng ganun. Di ba? Nagdideposito ka, may yung value ng yung i-deposito, mas maliit kay dun sa tatanggapin mo. Deposito nga lang eh. Deposito lang. Pero ito, mismong deposito kasing halaga ng tatanggapin mo. No more, no less. Dahil parte ng Trinity ito eh. Yung dineposito sa'yo, hindi lamang banal eh. God the Father, God the Son. Okay. Having the eyes of your eyes enlightened that you may know. Mahalaga po ito eh. Which is the hope to which He has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of His power towards us who believe according to the working of His great might. Glorious inheritance. Pagkatapos yung immeasurable greatness of His power. Meron ka ng, ang tawag dito sa pamana. Pagkatapos yung immeasurable greatness of His power, saan mo mabibili yan? Sino magre-reseta sa iyo niyan? Sino magbibigay sa iyo niyan? Siguro, di ba? Yung mga Roman citizen na namamayan doon sa city ng Ephesus, ganun na lamang ang kanilang pagmamalaki. Ay, Roman citizen ako. Ay, nandun ako ako'y nananahan sa isa sa mga leading cities of the known world. A Roman sigurado ang mga nananahan dyan, kilalang tao doon sa panahon na yon. Ngayon naman, binupukaw ni Paul ang kaisipan ng kanyang mga mambabasa. Ito ngayon ang meron ka. Ito ngayon yung kalagayan mo. Glorious inheritance. Pagkatapos, alam niyo po, yung ikaw ay maging citizen ng pinakamakapangyarihang bansa ng panahon na yon. Di po ba iba yun? Ngayon po, pag ikaw ay US citizen o holder ka ng US passport, sa tingin ko, kahit saan ka pumunta, papa. Pero pag ang passport mo ay Philippine passport, di ba? Limitadong-limitado. Limitadong-limitado. Hindi ka nga basta... ay kung ikaw ay may Schengen pa, ibig sabihin, sa Europa po ito eh. Kahit saan ka pumuntang bansa sa Europa, siguro pag hindi ko alam kung may passport na noon eh. Pero gustong pukawin, bigyan yung kamalayan ng bawat isang mananampalataya. Ito ngayon kayo. Kung ang mga tao sa inyong paligid ay mamalaki na sila ay ganito, ito ngayon ang tingnan nyo. Ito ngayon ang meron ka. Ito ngayon yung kalagayan mo. Dahil itong mga bagay na ito ang magiging dahilan upang yung pagdating po natin sa chapter 4. Dahil gusto ni Paul, I therefore urge you. Ang ating pong tinitingnan muna yung pong doctrinal side ng sinulat po ni Paul. Dahil eventually, yung practical side pagdating na sa chapter 4. Okay. Identity, security, and significance. Mahalaga po yan eh. Sino ka? Anong pwede mong ipagmalaki? Gaano ka ka-secure? Gaano ka siguradong... Tapos, ano yung kahalagahan mo? Ano yung importansya mo? Ito po yung kahit po sa ating panahon, ito po yung pangunahing pangangailangan ng isang tao. Sino ka ba? Kaya mahalagang may pangalan ka. Mahalagang may apelyido ka. Kung hindi, maraming dokumento na hindi mo kung wala kang birth certificate, wala kang pagkakakilanlan sa'yo, hindi ka bibigyan ng diploma nga, hindi i-issue sa'yo eh. Dahil, sino ka? Identity, pagkakakilanlan. Di ba sa may mga building na kung wala kang ID ipapakita, hindi ka papapasukin. Mahalaga po yung identity. At kuminsan, pag dito nakasalalay, ay ako, lahi ako na mga ganito. Security at saka mahalaga rin po yung magkakamag-anak po ito. Ito po yung binibigyan din ni Paul. Dahil nga,
Pag ito yung bagay na maging bahagi ng iyong kasangkapan, no, yung DNA mo bilang isang Kristiyano, dahil bago po doon sa chapter 4, yung mga una tos, yung pwede kang daya-dayain o kaya ay paglaro-laruan ng maling mga turo, mga kaisipan. Pag hindi mo alam ang iyong kalagayan at kung anong meron ka, anong taglay na anong kay na meron ka, madali kang madaya. Di po ba kahit sa ating panahon ngayon, ang daming mandaraya? Kaya, di ba pinapakila, I, Paul, an apostle by the will of God. Mahalaga po yun. Sino ngayon ang tumatayo sa harapan nyo? Buti na lang si Pastor Elijah. Di po ba? Mahalaga po yan eh. Mahalaga po yan. Nagbigay talaga ng maiksing principle na ako, si Pablo, apostol na mula sa kalooban ng Diyos. Dahil nga may posibilidad. At yun nga ang nangyayari sa mga simbahan noong mga panahon na yun, na mayroong makakapasok na impostor, makakapasok na mga bulaang propeta dahil ang daladala nila ay hindi mabuting balita. Hindi si Jesus ang tinataas nila, hindi si God. At maging sa ating kapanahonan, ganun din. Kaya mapalad po kayo, mapalad po tayo, na kung saan yung mga leader natin, kilala natin, pwede nating paglagakan ang ating tiwala. Kaya lahat po ng mga trainings na meron po tayo, at tinam nyo. Dahil mahalaga po dito, nakasalalay ngayon dito, sino ka ba bilang isang Kristiyano? Ano yung halaga mo? Ano yung pinapagawa sa iyo ni God? Dahil dito, nakasalalay yung significance mo. Ano ang meron ka? Nakasalalay dito yung security mo. Glorious inheritance. Immeasurable power. Uy. Kaya ngayon, pag nanalangin ka, hindi ka mapatumpik-tumpik lang. Diba, alam mo lang ang iyong pinanggagalingan. Ano ang meron ka? Pag nag-share ka ng one-to-one, di ba? Hindi ka... No, dahil ang pinag-uusapan natin ay langit at impyerno at ang solusyon dito ay hawak mo. Alam mo yung mabuting balita na kung saan nagtataglay ng kaligtasan na mag-aalis doon sa puwersa at kamandag ng kamatayan dahil yung ginawa ni Jesus doon sa cross ng Kalbaryo ay sapat na, wala ka nang dapat idagdag, hindi mo pwedeng bawasan. Okay? Sinner saints. Mahalaga po ito. Tayo po'y papasok sa langit na makasalanan na pinatawad. Hindi ka papasok sa langit dahil on the virtue of your righteousness, on the virtue of your goodness, on the virtue or any merit na meron ka. Kaya ka papasok sa langit dahil sa ginawa ni Jesus para sa'yo. Hindi dahil sa anumang katwiran o anumang kabutihan na meron ka. Yun po yun sa chapter 2. Sinners, tingnan po natin ha. And you were dead in the trespasses and sins. Medyo pinutol ko po ng konti. Following the course of this world, following the prince of the power of the air. Kaya mga isan po, kailangan nating alalahanin yan. Balikan, nga, makasalanan ako. Nga, pinatawad lang ako. In order for us to appreciate the goodness of the good news, kailangan natin malaman the badness of the bad news. Badness of the bad news. Ayan po yung bad news. Kapatay ka sa iyong pagsalansang at sa iyong kasalanan. Ang sinong sunod mo? Kaya pag hindi ka Kristiyano, sinong bossing mo? Di ba si Satan? Ayaw malaman ng mga tao yan. Ayaw nila pumunta ka dyan sa labas. Sabi mo, ako Kristiyano. Ikaw, anak ka ni, ayaw nilang marinig. Pero yun ang totoo. Pero huwag niyo mang gawin doon. Ikaw, anak ka ng Diyos. Hindi naman. Pero yun ang totoo. Siya yung sinusunod nila eh. And that's the badness of the bad news. Anong antidote sa bad news? Kailangan good news, tama? But God, buti na lang, pagdating sa verse 4 ng chapter 2, there is this conjunction, there is this pangatnig sa Tagalog, but God, rich in mercy. Wow, buti na lang. The bad news, eto ngayon yung goods, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. And raise up us up with, grabe no?
in heaven and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Siguro, nung panahon na yon, hindi, talaga, merong, katulad po dito, may mga anting-anting, mga may mga angelic being, mga ganito. O, ikaw bilang isang Kristiyano, nasaan ka? Anong kalagayan mo? You are seated with Jesus in heavenly places, far above all rules, dominions, power. Nasa Colossians po yan eh. Grabe, no? Kaya ngayon, yung anting-anting, hindi mo na masyadong papansinin. Hindi, makapangyarihan ng sino bang nasa iyo. Naalala ko po, marami po sa aming barangay sa Alfonso na maliblib eh. Ngayon po, hindi na dahil pasok na eh. Meron po mga tulay doon, dadalawin ko ng aking lola. Sabi niya, Danny, bago ka lumampas sa tulay, businahan mo muna. At sabi ko, hindi, pag ako dumaan, sila ang tatabi. Di ba? Uy, baka manuno, di ba? Kung ano-anong pinaglalagay pa. Di ba ba yung mga bata? Ay, teka mo na, baka mabati. Malawa ako, baka mga ganon. Pero, pag alam mo lang kung sino ka at ano yung kalagayan mo, kay Kristo. Not on the basis of any goodness or merit na meron, o kung ano man, but on the basis of what Jesus did and accomplished for us. We are seated with Him in heavenly place. Far above all rules, dominions, powers. Grabe, no? Iyan ngayon. Therefore, remember, dati, hintel, huwag na natin Tagalogin yan. Ibig sabihin lang yan, wala ka dun sa, hindi ka, malayo kay strangers to the covenant of promise, no hope and without God. Yun ang kalagayan ng wala kay Kristo. Pero pag ikaw ay na kay Kristo na, yung badness of the bad news. But knowing, brought near, fellow citizens with the saints, members of the household of God. Kaya yung po yung good news. Good news. Good news. At lahat po yan dun sa aklat ng Ephesians. Work of God, walk of a Christian. Yun, tingnan po natin. Ano yung ginawa ni God sa atin? Ito ngayon ang kalagayan natin. Dahil sa ginawa ni Jesus, hindi mo pinagtrabahuhan yan. At hindi mo pwedeng pagmayabang yan. Hindi mo pwedeng pagmalaki yan. Not on the virtue of your goodness o kung ano mang meron ka na dapat mong ipagyabang. Hindi, sabi Ephesians 2 po yun. Dahil sa ginawa ni Jesus. By grace, naligtas po tayo. By grace. Sa biyaya din ng Diyos, kaya ganito yung kalagayan mo. Sa biyaya din ng Diyos, kaya ito ngayon, kay Jesus. At higit sa lahat, ginagalang yan ng mga spiritual beings in the heavenlies. Meron pong isang spiritual na transaksyon nung kinilala mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas na kung saan lahat ng espiritu ang nasa sa himpapawid. Ginagalang ang transaksyon na yan nung kinilala mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Na ikaw ngayon pagmamay-ari ng Diyos. Na ikaw ngayon silyado ng banal na espiritu. Ikaw ngayon may tatak of God's property. Ginagalang yan ng mga spiritual beings in the heavenly places. Hindi ko pwedeng galawin yan, maliban na pahintulutan ako. Yun po yun. Yun po yun. Yun po yun. Hindi pwede kang ma-aksidente. Kung ano man ang nangyari sa'yo, kung hindi ito papahintulutan ni God. Kaya ngayon, ang lakas mo, ang loob na pumunta kung saan-saan. Hindi dahil gusto mo lang, dahil ito yung kalooban ni God. Alam niyo po ba, nung bata ako, takot na takot ako sa dilim? Di ba? Ay sa amin po, 1976 na magkaroon ng kuryente. Uutusan ka, bibiling ka ng gasera, yung pong, di ba? Yung, alam niyo po ba yung, yung, 1 kilometrong lalakarin mo, Danny. Ay noon, ang hirap. Ikaw pambira, pag ginabi ako, yari na. Pero na born again ako, iba. Hindi dahil sa mayabang ka, pero alam mo lang, kasama mo si God. Hindi ka nag-iisa. Tatapang ka, hindi dahil makikipag-away ka, tatapang ka dahil alam mo lang, ang baluti mo, mamaya yun. Hindi mo natin pupuntahan yung Ephesians 6 eh. Anong meron ka? Yung armor na meron sa'yo. Anong meron ka? Okay? For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. Ito ngayon meron ka. Ito ngayon, pero paano mo ilalakad ito? Ipamumuhay mo yan.
Banggit din yan doon sa Ephesians. Kaya ko po binanggit yan doon sa, dahil pagdating sa Ephesians 4, walk, walk, walk. Ito ngayon ang regalo sa ni God. Ito ngayon ang kaloob ni God. Ito ngayon ang meron ka kay God. Pero hindi dapat natatapos dyan. Paano mo ngayon ito ipamumuhay? Anong magiging itsura nito sa loob ng simbahan? Anong magiging itsura nito sa loob ng pamilya? Anong magiging itsura nito sa komunidad na iyong ginagalawan? Yun po yung 4, 5, and 6. Anong magiging itsura nito pag ikaw ay nakikihawak doon sa mga heavenly beings na yan? Ito ngayon ang tinatalakay ni Paul. Pagdating sa 4, pagdating sa chapter 5, pagdating sa chapter 6. Ito ngayon ka. Ano ngayon ang itsura nito kung ikaw ay isang tatay? Anong itsura nito bilang isang nanay? Anong itsura nito kung ikaw ay namamasukan? Kung wala man ngayong, di ba lahat marami sa atin ay namamasukan bilang isang empleyado ng yung ating pinagtatrabaho. Anong magiging itsura nito kung ikaw ay na kay Kristo? Anong galawan ang dapat igalaw mo? Yun ngayon. Yun ngayon ang binibigyan niya ni Paul doon sa 4, 5, and 6. Anong magiging itsura nito sa loob ng simbahan? Na binubuo ng mga nanay, mga tatay, ng mga anak, pamilya, na kung saan ay mga namamasukan, empleyado. Ano ngayon ang kaya sabi, submit one another pagdating doon sa, may nabanggit din Paul yan. Kaya tapos, husband, okay. I urge you to, yan po sa chapter po, hindi po nagkamali po ako yan, ng aking Ephesians, hindi po chapter to yan. I, therefore, Paul, pinutol ko lang po ng konti, pero I urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you had been called. Eto ngayon kayo kay Kristo, ito ngayon ang taglay nyo, meron kayo. Gusto ko, ganito ang maging pag-uugali nyo. Gusto ko, ganito ang maging galawan nyo sa loob ng simbahan, sa loob ng pamilya, sa loob ng iyong pinamamasukan. Dahil gusto ni Paul at gusto ni God, lahat ng spear ng buhay, si Jesus ang Lord. Hindi ikaw ang nasusunod. Inilalakad mo lang yung buhay na meron ka na galing kay Jesus. Amen po ba yan? Kaya ganito ang dapat maging galawan natin sa loob ng simbahan. In the household of faith. And he gave. At bahagi po dun, alam niyo po, yung simbahan, yung epicenter ng yung manifold wisdom, multifaceted na. Pagkatapos dun sa loob ng simbahan, meron pong mga governmental leaders dyan. Nabanggit po rito, yung prophets, evangelists, shepherds, ayun pong pastor, teacher, and a pastor. Siguro, nagpo-flow po yan sa ibang giftings. Tapos ang trabaho po ni pastor ay to equip each and every one of us to do the works of the ministry. Kaya po, mahalaga, mamaya po makikita natin dyan, na ang bawat isa po sa atin ay bahagi ng simbahan. Dahil po doon sa loob ng simbahan, yung simbahan, dito po pinapakita yung manifold wisdom ni God. Ibig sabihin, kung hindi ka pwedeng nag-iisang Kristiyano, tingnan po natin. Dahil doon sa loob ng simbahan, nandito yung mga kaloob ni God na kung saan ay kinakailangan mo upang ikaw ay maging matagumpay na Kristiyano. Okay. Rather speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head. Ito na po yung, mali na naman po yung aking verse. Into Christ tama po yan. Who join and held together by every joint with which it is equipped with each part. Tama. Sa inyo po yan, 15 niya. Verse 15 ng chapter 4 yan. Working properly makes the body grow up so that it builds itself up in love. Di ba may word dyan na equip. Working properly. Saan po nangyayari yan? Sa loob ng simbahan. Dahil sa loob ng simbahan, dahil sa ginawa ni Jesus, meron nga po yung hintil at saka yun sa mga unang argumento niya. Okay, imperative for every Christian. Unavoidable. It's a must. Nabanggit po dun sa 15 and 16. Speak the truth in love. Mahirap pong gawin yan, di po ba? At kung minsan, medyo nasisilat po tayo dyan. Nagiging marahas, mabalaksik. Pero habang tayo po ay
nasa loob ng simbahan, natututunan po natin yan. At ikaw ay dahil bahagi ng simbahan at pagkatas ang pamilya mo ay nandun din sa simbahan, pagdating niyo dun sa loob ng bahay, nababago rin po ang takbo at pagsusunuran, pagmamahalan, pagrerespeto sa loob ng tahanan. Di po ba? Dahil doon sa loob ng simbahan, tayo po ay natututo, na papalakasan. Dahil po ang simbahan ay binubuo ng nanay, ng tatay, ng anak. Di po ba? At pagkatapos, yung mga nasa loob ng simbahan na bahagi din ng tahanan ay bahagi rin ng pamayanan. Kaya yung simbahan, pag dito po ay nasusunod si Jesus, yung pamilya ay naapektuhan. Maging yung lipunan na ginagalawan ng mga taong nasa loob ng simbahan, nasa loob ng tahanan, nasa loob ng eskwelahan, bahagi ng isang institusyon na pinagkakakitaan, sila man ay naapektuhan dahil yung epicenter ng activity ni God na walang iba kundi yung simbahan ay gumagalaw dahil nagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ang bawat miyembro nito at lumalago sa lahat ng aspeto ng buhay. Grabe, no? Kaya po, hindi ka pwedeng maging isang matagumpay na Kristiyano na wala ka sa loob ng simbahan. Hindi pwede. Hindi pwede. At ikaw ay magiging produktibo at kagamit-gamit din na isang mamamayan sa isang pamayanan kung ikaw ay bahagi ng isang simbahan. Pero mahalaga po kung anong klaseng simbahan yan. Binanggit din po ni Paul. He makes the whole body fit together perfectly as each part does its own special work. It helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Pansinin niyo po yung human responsibility and human divine sovereignty and human responsibility. And He makes the whole body fit together. Sino yung tinutukoy dyan? Si God. Divine sovereignty. Yes, si God ay makapangyarihan. Pero, as its part, does its own special work. Meron po. God won't do the praying for you. God won't do the reading of the Bible for you. Hindi rin atin si God sa church para sa'yo. Hindi rin si God ang mamamasahe at magdadrive ng sasakyan mo papunta rito. You will do your part. At pag nandito na tayo sa loob ng simbahan, may kanya-kanya tayong parting gagawin. Di ba may kanya-kanyang dinidesignate si pastor? Tapos, may tumutugtog dito. Hindi naman lahat dito pwedeng kumanta, no? Di ba? Kung di ka naman dito mahusay, kung di ka naman papakantahin ni pastor. Di ka rin pastor. Di ba? As each part does its own special work, it helps the other parts grow. Edification. Ito po yung nangyayari sa loob ng simbahan. Na-edify ka, napapalakas ka. Dahil lalabas ka rito. Ang gusto ni God, mag-evangelize ka. Amen po ba yan? Okay. Tatapusin ko na po. Divine sovereignty. Tapos, church is absolutely necessary. Hindi pwedeng. Sa lahat ng aspeto ng ito na yung simbahan. Mahalaga po yan. Simbahan. Equip. Sa loob ng simbahan, nandito po yung equipping. Anong ginagawa? Ministry to the Lord. Blessed be the God. Sabi niya, praise be to God. Ibig sabihin, dito dapat nangyayari ako. Pagdakila, pagsamba, pagpaparangal sa ating Diyos. That's our ministry to our God. Ministry to one another. Edification. As yung papel na kung saan ay nakalaan na dapat mong gawin, pag ginagawa mo yan, we are ministering to one another. At pagkatapos, ministry. Lalabas ka ngayon sa mundo. Lalabas ka ngayon sa apat na sulok ng gusaling ito. Ang makakasalamuhan mo dyan, marami hindi Kristiyano. Ano ngayon ang gagawin mo? Ano ngayon ang kaugnayan kung doon sa katotohanan ng sino ka kay Kristo? At anong meron ka kay Kristo? Yung immeasurable greatness of His power. Yung kanyang glorious inheritance sa mga saints. Pag yan ay pinamumuhay mo, yung ministry to the world. Di ba? Follow Jesus, fellowshipping with one another, fishing for people. That's how we term it.
sa victory. Binago lamang po natin yung pagkakagamit ng salita. Pero yun din po yun. Yun din po yun. We need to fish for people. Yes, we are growing together and we must grow together. Dahil yun talaga yan. That's the natural outcome of ministering to the Lord. Lalago tayo dahil pagkatapos, like a three-legged chair, kailangan po tayong mag-minister sa mundo. Amen po ba yan? And this is my one-point message. We are carefully joined together. Kanino? In Him. A dwelling place where God lives by His Spirit. Kaya po yung simbahan, animated ito ng banal na Espiritu. If not, sino kaya ang magpapagalaw sa atin? Kaya sabi ni Paul, in Him we move and live and have our being. Tawagan ko po si Pastor as we end this. Pero bago po ang lahat yan, can I ask everybody to stand? Allow niyo po akong pag-pray ko po kayo. Okay lang po ba yan? Lord, dalangin ko ang mga kapatiran kong ito as we minister to you, Lord. As we bless your name. Lord, yung edification ay mangyari. Yung pagpapalakasan ay mangyari sa aming kalagitnaan. Dahil ang mundong naghihintay sa paglapas po namin sa gusaling ito ay mundo na kung saan walang pag-asa. Walang Diyos. Malayo sa'yo. Pero Lord, dahil kami ay instrumento mo, dahil kami ay bibig mo, dahil kami ay paa mo, dahil kami ay kamay mo, kami ay tatayo, kami ay magsasalita, magpapahayag, at gagalaw sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dahil kami ay asin at ilaw ng mundo. Pagpalain mo po ang mga kapatiran kong ito, taglay nilang yung basbas, taglay nilang yung pagpapala, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang dumadaloy sa kanila, kaya magagawa nila ang mga bagay na gusto mong isagawa mo sa buhay nila dahil napakaganda ng iyong plano sa sino man sa kanila. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Let's continue to pray as I speak the benediction. Panginoon, maraming salamat sa mensaheng ibinigay mo sa araw na ito. Tunay nga po, dahil sa iyong mayamang biyaya at sa tinapos ng Panginoong Jesus sa krus, kami ay narito, nagpupuri at sumasamba sa iyo. Dalangin ko na ang bawat isa, Panginoon, ikaw ang kumausap. Ikaw ang makita at ikaw ang gumalaw sa buhay ng bawat isa. Makita nila ang iyong kadakilaan, ang inyong presensya sa kanilang buhay. Dalangin ko na anuman ang kanilang panalangin, O Diyos, ikaw ang tumugon sa iyong takdang panahon. At ikaw ang makita at maitaas nila. Salamat po sa araw na ito. Salamat sa mensaheng ibinigay mo through Pastor Danny, O God. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipisan ng Banal na Espiritu ay sumaatin nawa. Maligayang anibersaryo sa ating lahat. Our service has ended. See you next week. Upang makilala ang ngalan
ingatan mo'y ihahayag